One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga at mukha akong pare sa suot ko. Charot! Para akong pastor. Fashion yan. Charot! At eto na nga, syempre, nako, grabe, malapit na ang birthday ko. Baka gusto niyo akong regaluhan. Kung magre-regalo kayo sa akin, perahin na lang ninyo. Dahil gusto ko, may bibilihin ako ng bonggang-bongga. Anyway, so maraming salamat guys sa love and support. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. At saka syempre sa lahat ng makasolid na makamama Sam dyan. Bumagyo man or umaraw, lagi kayong nakatutok sa channel ko. Maraming salamat po. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, ito nga pambato ng Thailand sa Mr. International. Mama Sam, may laban ba? Yes! Kahapon nga ay kinoronahan na ang pambato ng Thailand para sa Mr. International na magaganap next month. And then of course lahat tayo ay excited dahil alam naman natin ang male pageant na to ay parang Miss Universe ang datingan, ganon. Grabe yung mga lalaki dito, talagang ramdam mo talaga yung level nila to the highest level, ganon. And then, ayun, so kahapon kinurunahan ng pambato ng Thailand. Hindi siya yung inaasahan kong mananalo, dahil alam naman ninyo, ayoko talaga sa may anak. Charot! So, yan. So, hindi ko alam. Kasi may anak na siya. So, hindi ko masyado siya kinakausap. Hindi ko masyado pinapansin. Pero, kung kagwapuhan, to be honest, bilang pambato ng Thailand, okay naman siya. Meron naman siyang tinatawag na charisma. Meron naman siyang tinatawag na, alam mo yon, appeal. Ganon. So, yon. So, tingin ko, bilang representative ng Thailand sa Mr. International, I think it's good. Good for them. Pero hindi ko sigurado kung ito ba ay makakarating sa top 5 or makakarating sa dulo ng kompetisyon dahil syempre yung mga taga-ibang bansa malalakas din. Kung tatanungin mo ako between Philippines at saka Thailand, I think I go for the Philippines. Ayun. Syempre yung mga Thailander, gusto nila syempre si AA. Oho. Kasi doon na nga lang kagabi, ang dami-daming guwapo pero sinisigaw nila AA. Tapos yung tinanong ko, bakit si AA ang nakikita ninyo? Kasi nga daw mabait, sweet daw sa mga media. Sabi ko, yun lang ba yun? Charot. Pero, syempre, hindi lang. Dati na pala tong first runner-up ni Kim diyan sa Mr. International Thailand. Kaya lang hindi niya talaga mapapataob si Kim kasi nga guwapo talaga si Kim. At ayun, so siya nga kagabi nakita ko parang expired, charot. Pero hindi natin alam. Siyempre, ngayong panalo na siya ng Mr. International, siyempre mas magpi-prepare diyan. Mas kakabog. Panalo yung katawan. Yung alam mo yun, yung pwedeng pang one night only, charot, hindi. Si AA ay isa sa mga talaga, bongga. Pero parang feeling ko nung nakaraan taon, mas bongga. Hindi ko naramdaman na bongga to, charot. Mas gusto ko si Scott. Ayun.
Anyway, so bigyan natin siya ng chance na makilala natin at tignan natin kung ang AA nga ba ay magiging number 1 sa Mr. International, di ba? So yun, so laban AA, yun, magaling yung profile, maganda yung profile, tapos magaling siya kagabi in fairness, ayun. Pero mas meron kasi akong gusto, kaya hindi ko talaga ano. But, syempre, tignan natin sa ipapakita niya sa Mr. International. So, yun. Laban. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Cambodia. Kinoronahan na para sa Miss Cosmo. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay congratulations, syempre, sa magiging pambato ng Cambodia. Sabing ganun kamukha daw ni Bella Ismael. Ano ba? Layo-layo, nakakaloka kayo. Naloka ako doon na mamasam, kamukha niya si Bella Ismael. Tignan mo, hindi kaya, di ba? Nung una, naloka yung kasama ko last night sa pageant. Kasi sabi niya, mamasam, tignan mo yung pambato ng Cambodia. Ang taba-taba. Sabi ko, gaga, hindi yan. Ano lang yon tawag dito? Siya yung star of the night. Tapos, si Chelsea Manalo nga yung nagbigay ng corona. Ng award. Tapos ito naman, maganda naman yung pambato ng Cambodia. Pero syempre, alamin natin kung sino magpe-penetrate sa kanilang dalawa ni Myanmar, di ba? So yun, so tingnan natin. May bubuga naman yung beauty queens nila kung maghahanda. Kung wala, di nga, di ba? Pero sabing ganon, si Bawang daw, super punta daw dito. So, hindi daw ba tawag dito? Yung, alam mo yun, may favorite si Bawang. Wala naman dyan si Bawang baka sa Sri Lanka. Oo, kasi inimbitahan si Bawang doon sa Sri Lanka with the first runner-up at saka itong Tapos, ito naman dito sa Cambodia, parang ang feeling ko, ang pumunta lang dyan si hindi ko sure ha, parang ang nakita ko lang kasi si Chelsea at saka yung reigning queen. So, yan. So, naman, kung hindi siya nakapunta ng Pilipinas, si Bawang, di ba? Kung busy siya. Kasi daw si Myanmar, si Cambodia, si Nepal, pinuntahan daw ni kayo naman ang issue ninyo. Hayaan ninyo, basta magtiwala lang tayo kay Bella Ismael. Ang tanong ko, ano bang ginagawa ngayon ni Bella Ismael? Naghahanda na ba? Di ba? Kasi yun yung importante. Si Bella, I think, malakas pa rin yung laban talaga ni Bella sa competition. Diyos ko naman, huwag niyong pagdududahan yung laban ni Bella Ismael. Dahil may ibubuga naman talaga ang Bella Ismael. Di ba? So, yun. So, tiwala lang at laban. And good luck sa pambato ng Cambodia. So, yun. Mabuhay. At para naman sa sumunod na chika, Apatan Alexi at Angelica Lopez sa Best in Swimsuit. Noong nakaraang Reyna Pilipinas, Mama Sam, tingin mo sino ang mas deserve? Alexi or Angelica? To be honest, kung kaseksihan kasi, sexy talaga si Angelica Lopez. Nakita ninyo, pag bulaga pa lang ng niya, boom! Ang juging niya, boom, boom din, di ba? So, talagang sexy talaga. Grabe yung dating ni Angelica Lopez. Ang hot girl, ganon. Sobrang panalo. Pero kasi, syempre, kung performance, syempre, Alexi Brooks ako. Si Alexi ang linis ang flawless ng galaw, ang panalo ng execution. Kaya, sabi ko, dapat ang naging ay si Alexi. Pero konti lang yung lamang. But, naiintindihan ko kung bakit pinili nila si Angelica over Alexi dahil si Angelica, in fairness naman, talagang wow talaga yung body. Nakita mo yung body niya, ang ganda, ang sexy, ang ganda nung hinaharap, ang liit nung bewang, tapos ang laki nung balakang, pak, diba? So talagang pak na pak. May ibubugay yung body ni Angelica Lopez. Kaya sabi ko, ay, bongga, ito na yun. Di ba? So, yun. Kaya naintindihan ko kung bakit nakuha ni Angelica yung perfect 10. Kasi nga, kahit hindi pa siya nagpa-perform, unang labas pa lang, talagang kita mo na parang wow, ang winner nung dating. So, yun. Winner talaga yung katawan. Katawan pa lang, kaya nga swimsuit, di ba? Hindi lang naman performance yung titignan, kailangan din yung katawan mo din. And then, Alexi, okay naman yung
katawan, pero yung performance talaga, dinaan talaga sa performance. Ganon! Kaya, maging happy na lang tayo. At congratulations, di ba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika. Reyna ng Miss Cosmo. Ito nga, Mama Sam, grabe, ang ganda ni Chelsea Fernandez. Anong chika mo dito? Well, ang chika ko, ang Diyosa ni Chelsea Fernandez, no? So, si Chelsea Fernandez pwede pang bumalik one more time sa isa pang pageant. So, totoo lang. Total first runner-up lang naman siya sa Miss Cosmo. Parang pwede pa siyang maging next another queen, na parang pwede pang mag-penetrate talaga sa international. Pero hindi ko kasi alam kung she's very contented na sa pagiging Miss Cosmo Queen, first runner-up. Hindi ko alam kung si Chelsea Fernandez ay happy na ba talaga sa kung ano yung meron siya. Parang feeling ko yes, kasi parang Reyna ang Chelsea Fernandez, grabe. Alam mo yun, kaliwaan talaga yung eksena niya, no? Kung ano ang eksena ng Reyna, yun din yung eksena niya. So, sa madaling salita, dalawa ang Reyna ng Miss Cosmo. Yung first runner-up at saka yung Queen. Pero walang pinagkaiba price lang saka yung privilege. Mas mataas yung privilege ng Reyna. Mas madami. But, winner na rin yan, di ba? So, hindi ko alam. Let's see in the future kung makikita nga ba natin si Chelsea Fernandez na magjo-join pa one more time, di ba? Gusto kong bumalik si Aliana Aduana. Sa totoo lang, mas gusto ko siyang bumalik. At happy ako kung si Aliana Aduana ay babalik talaga. Si Chelsea Fernandez, I like din kasi parang alam mo yon, mukhang may ibubuga din, di ba? So, yon, kaya laban yan and looking forward kung ano nga ba ang ipapakita ni Chelsea Fernandez. Kung may plano pa ba? Sige. At para naman sa sumunod na chika, ito, Miss World Philippines, nasa Vietnam na. Yes, nasa Vietnam na nga si Asia Rose at ito na nga namamayagpag na siya sa kanyang mga eksena at ganap doon. In fairness kay Asia Rose, sobrang gusto ko yung kanyang pagdating doon. Alam mo yon, yung pinakita niyang attitude, maganda, yung energy, talaga nakikita natin na bigay na kagad siya. So, ang maganda kasi kay Asia Rose, alam mo na may sense queen siya. Yung alam mo yung sense of humor, tapos alam mo na hindi siya basta-basta lang. Maganda at malalim na bata. So, hindi pa ganun kadami yung experience niya sa mundong to, pero parang feeling ko punong-puno na siya ng magagandang experience niya na pwede niyang dalhin dito sa Miss World. First time lang din ni Asia lumabas sa ganito kalaking pageant, and then pinagkakatiwalaan ko siya. Pinagkakatiwalaan ko yung kanyang magiging eksena, pinagkakatiwalaan ko yung kanyang ganap, at kung ano pa yung proseso na pwede nating makita sa kanya. And then ibigay natin yon kasi I think may bubuga talaga ang pambato natin. So, tiwala ang kailangan nating ibigay. At, syempre, i-manifest na natin yan na siya ang magiging next Miss World. Ganon! Laban lang, di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, kamustahin naman natin ang mga reyna ng Miss Supranational from Thailand and Indonesia at Philippines. So, si Miss Indonesia nagpunta na ng Embassy of Poland. Nasa Poland pa din, ang lola mo. At ayun, hindi ko alam kung ano yung ginagawa. Pero yung Embassy ng Indonesia, ayun yung ganap niya doon. Siguro, para magpasalamat o ganon. Samantala naman si Philippines naman, si Supra Thailand naman ay diretso sa Philippines at umattend nga ng ano bang event yon, yung Reyna Pilipinas. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya doon sa Reyna Pilipinas. Parang umattend lang siya, tapos hindi ko alam kung ano yung business nila dyan sa Pilipinas. And then, eto naman si Supranational na title holder na si Philippines ay nasa red carpet event ng Poland. At
nananatili pa rin siya sa Poland at sunod-sunod nga yung mga event doon. So si Katrina Ligado, syempre siya yung reyna, matatagalan pa umuwi yan at marami pang ganap doon sa Poland na kailangan pa siya. Siguro yung mga sponsor, kailangan pa rin nilang balikan para magpasalamat. Ayun yung mga nakikita ko. And then of course, looking forward ako kung ano pa yung magiging eksena at ganap niya. And then, syempre, subaybayan lang natin. Sabi ganun, hindi daw maganda yung suot niya doon sa red carpet. Eh, baka kasi naubusan na siya ng damit. Oho, kasi 'di ba, araw-araw may event, araw-araw nandoon, may paandar, eh kailangan araw-araw kang maganda. Baka naubusan na siya ng baon. Ayun na siguro yung mga spared na damit niya. Hindi ko alam kung ano pa yung mga mangyayari, paano ba yung damitan, paano ba yung ano, siyempre papadalhan niya. So, ayun. So, ganun talaga pag kaya nga 'di ba dapat pag magiging reyna ka, lagi kang may bit-bit talaga na madami. Si Asia Rose ang daming dalang maleta. Parang titira na siya doon sa Vietnam forever. Charot. So, yun, hindi kasi ibig sabihin no, siya na yung magiging reyna, di ba? Ang daming dalang damit, grabe, ang panalo. Ayun, good luck, di ba? So, yun, good luck syempre sa ating Katrina Ligado. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, nako, Mama Sam, after Binibining Pilipinas, Angelica Lopez ay ngayon ay Reyna Pilipinas na, o, di ba? So, pinatunayan lang ni Angelica Lopez sa atin lahat na hindi lang siya gandang binibini, kundi gandang Reyna Pilipinas din. Nakakatuwang isipin kasi from the binibini to Reyna Pilipinas. O, di ba? So, kung iisipin mo, grabe, ang Angelica Lopez, ganun kabongga at ganun kaano. At, syempre, hindi maaalis sa kanya ang titulong international. O, di ba? So, yan. Naging grand nga lang. Nagmukhang grande pa. Bukod dun sa Miss International, naging grande pa. And then, congratulations syempre kay Angelica Lopez. Ang sabing ganun, ito na daw yung chance na para manalo si Angelica or maipakita ni Angelica yung galing niya sa tawag dito, international stage. Kasi daw doon daw sa Miss International pumalpak. Pero may mga nagsasabi na, Mama Sam, baka ma-El Tocuyo lang din yan dyan sa Miss Grand. To be honest, iba naman kasi yung Miss International, iba yung Miss Grand. Aminin natin yon. Hindi sila magkaparehas. Kung doon sa Miss International, hindi nag-penetrate si Angelica, kahit alam na natin ganun siya kabongga at ganun siya kagaling, wala tayong magagawa doon. Kasi desisyon ng organization yon. Ang the best na gawin natin ay pagkatiwalaan siya dito sa laban niya sa sa Miss Grand Philippines. So, kung doon na El Tocuyo siya, huwag kayong mag-alala, may second chance pa na maipapakita sa atin lahat ni Angelica na mali tayo, di ba? So yes, nandoon din yung pangamba, pero parang tingin ko naman, I think sa galing ni Angelica Lopez, ako na nagsasabi sa inyo, hindi may-El Tocuyo yan sa Miss Grand. Ako na nagsasabi sa inyo, magtatapos siya ng magandang placement. Hindi nga lang title, ayun yung nakikita ko, hindi na magta-title. Pero, possible pa din na maka-top 5. At hindi masama kung makaka-top 5 ang Angelica Lopez sa Miss International, di ba? So, ibigay lang natin yung tiwala natin. Ibigay natin yung love natin sa kanya at yung support. Yung iba, alam ko, ayaw. Pero sana man lang, magtiwala tayo ng bonggang-bongga kay Angelica Lopez. Kasi si Angelica kasi, alam ko na may ibubuga. Alam ko na kaya niya. At hindi pagkakatiwala sa kanya yan kung hindi naman nakikita ng organization na kaya. Diyos ko naman, Angelica Lopez, ang lupit din nito, di ba? So, kita naman natin, katawan pa lang ang bongga na. So, kailangan lang syempre mag-prepare ni Angelica ng mas bongga, na mas pasabog, na mas winner, di ba? So, more than doon sa nakita natin sa Reyna Pilipinas, kailangan niya siguro talaga ng mas, alam mo yung pasabog pa sa darating na kompetisyon ng Miss Grand at malapit na nga sa next month na. Pero syempre, nandoon ako na nagtitiwala ako na
kayang-kaya to ni Angelica Lopez. So, tiwala at laban lang. Di ba? So, are you excited, guys? Dapat ma-excite kayo sa magiging ganap niya. Pero ikaw ang tatanungin ko, anong masasabi mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.